Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Brothers and sisters, faith without action is dead. Ang pagtuo nga dili ubanan og maayong buhat patay. Faith and action must always be together. They cannot be separated. These two are twins. One cannot live without the other because God has joined them together. In James 2:24 it says, "You see, then that it is by our action that we are put right with God and not by our faith alone." And even in verse 26 it says, "So then, as the body without spirit is dead, also faith without action is dead." Therefore, brothers and sisters, faith without action is dead. Good morning sa ato ang viewers sa Faith in Action diri sa CCTN Channel 47. Dili mo mag-ibung nga na unsa man ni tatay ni taas mang buhok. So wa si tatay today. But today naatay espesyal nga mga bisita ug naasad ko espesyal nga co-host. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar uban ko live sa atong programang Faith in Action, and of course akong kauban karon first time to co-anchor with her, but dugay na nina akong idol sukad pa ko mga sugad atong bata pa ko. Pares mig pangan. So, akong ihatag kaninyo ang atong co-anchor for this morning, si Madam Malu. Hello, Malu. Hello, Malu. Mga higala, mayong adlaw, may buntag kaninyong tanan. Malu and Tatay Dodong, thank you for having us. Salamat nining dako kaayo nga kahigayunan and off the air, Malu, no? Nagisguta nga. Everything really is spontaneous today. In this show, it always is. As Tatay Dodong says, as the Spirit leads. And I think that you two are brought here for a reason. And I think today, wasad ko'y biyahe for a reason, because we are meant to hear what we are going to hear in the next 1 hour and a half. So, sama sa naandan, ato ang mga bisita din here are always given the opportunity to introduce themselves as they want to be introduced, no? So, let's give the floor to our brother. Good morning and welcome to Faith in Action. Maayong buntag kanatong tanan. Magandang umaga po sa lahat. Tita Malu and Tita Malu. Puro Malu. I am Brother Vic Cabral. I was assembled in Bulacan. I grew in Manila, but we are now live here in Cebu permanently. So Cebuano by choice? Yeah, of course. And Tatay Dodong and Nanay Dayan is the reason why we are here. They are the one who invited us here. And I'm the head elder of the Love Flock Cebu and the head coordinator of the Archdiocese of Cebu Charismatic Council Renewal Service. And very timing, Sister Malu, because ang atong karong Sunday, tomorrow, will be the Pentecost. And you have said it that spontaneously, spontaneous. So it becomes spontaneous because as far as I know, maghatag lang ako ng announcement regarding sa Pentecost tomorrow. And it's a big celebration tomorrow. But as Tita Malu said that I need to really say something about myself. Sige. Let's get away with first, the Pentecost Sunday announcement, because I have a feeling that if we start to discuss your journey, basin makalimot na tayo mong announcement for tomorrow. So let's start with tomorrow. What's going to happen tomorrow? Tomorrow will be our, we call it Spirit-led Synodal Pathways. That's the theme of the Pentecost celebration at IEC from 1 p.m. to 6 p.m. Ang ating guest speaker, of course, si Father Shana Ubod and Father Jerome Antogop of MLCC. And our mass celebrant is Bishop Ruben Labajo. Ating pong Then marami, we will be gathering. We are expecting
5,000 to 7,000 people Wow. tomorrow. What kind of people? Like regular lay people or? Of course, usually it's charismatic, but we invite all the parishes. We scattered it in the whole Cebu, and I think I heard from some from Bohol and later will be coming, over. for the celebration. It's a big celebration for tomorrow. In fact, 1 month na kami nagpe-prepare for that, and I thank for all the pillars of the ACCRS who made it, especially Brother Mike Estrella, no, of course, ating mga ano, and then ang MLCC because they are the host. Host community. Father Gregor Suelto who lead that ano, and si Agnes and the rest. Yes. Actually, Malu, ang ilahang ang usa sa mga pari sa MLCC was supposed to, to be with us. Join us today. Our conversation, pero na-busy naman kaayo. But I think also it's good to mention nga ang imuhang pag-ari diri karong adlaw was also very spontaneous, Malu, ha? I mean, wala na mo planuha, but I tried to bring him and also Febarino, but Fe is not available, so ako na lang yung nag-push because ugma naman ang atong activity, ang atong I event. think this morning is really for him. I don't know why, but I'm excited to learn that journey. Ang atong event, Bradwick, wala man ni magkinahanglan og pre-registration, right? Yeah, we have. You have? Actually, we have a donation ticket of 100 pesos only. Of course, to augment the expenses, Yes. alam naman natin yun. But we usually do it na, so every communities, we have almost, I think, 40 communities, covenanted communities, joined together, including Oasis of Love, of course, sila Brother Jimmy. So, tomorrow is a another, as you have said, spontaneously, we will wait for the manifestation of the Holy Spirit tomorrow, what will be and who will be to share. So tomorrow they can just go to the IEC, give their donation, secure their donation tickets. Yeah, usually they have already the ticket, but it's still available. The tickets are still available so we in accept walk-ins pa din. the gate entrance. Okay. We encourage all the people to experience the Pentecost, the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit. And this is a Pentecost Sunday, Malu, nga kanang murag na nag-ambit yun, no, sa kanang synod on synodality. Your thoughts on that, Brother? Yeah, actually, it's very, very, again, Pope Francis said, without the Holy Spirit, ang simbahan mahihirapan sa totoo lang. That's why Pope Francis called us, we are the current of the church. So all of us, the synodality is, wala itong maliit, walang malaking community, walang mataas, walang mababa. Yun ang definition sa akin, yung definition ng ano. So everybody is what to call this, free, or everybody is entitled to share something sa church natin. Yun yung mandate ng ating Santo Papa ngayon. The synod and synodality. And in fact, Sister Malu, sa ating mga charismatic community, we have already the synodality of the church. I would say sa ACCRS, we have 42 communities, but helping each other. Last November, NRP, the National Retreat for Priests, I think... I remember that. Yeah. I think 3 bishop asked me, Brother Vic, unsang community ka mo? Sabi ko, we are 40 plus communities. No, you are one. And I told him, why? Because you have one smile, no? Especially ang ating mga greeters, isang lihok lang, isang kwan, and we join together. Tamalu is there for the media, no? Yeah. Oh, grabe, it's really and CCTN also was a official partner. Huh? Another one is Oasis of Love is the greeters there. No? Talagang sa Tagalog nagniningning yung 3 days na yun. Ang word nga gigamit sa atong Santo Papa for the charismatic is current of grace, no? And sa iyang bag-ong pamahayag, no? I think this was issued in January 2024 nga iya gyud nga gi-proclaim ba nga pagsugod gyud niya as a bishop in Argentina.
nasugatan niya ang mga charismatic and he thought nga it was samba. Yeah, Samba worship. Nga mura o kanang naay mga drums, mga kanta, mga sayaw, and it was also loud. He became curious. Oh, he became curious, and that's how he tried to understand. No, iya nga nagdive yun siya sa charismatic movement, and so that karon iya nga nagyud ni nga gipush ang iya nga pag-strengthen sa mga charismatic communities, and so that woven yun no sa atong mga events diri sa Archdiocese of Cebu ang Synod on Synodality. What had happened to Pope Francis before is spontaneously Right. yung pagka ano niya ng Holy Spirit, and now he's really moving the church to be, everybody will be baptized with the Holy Spirit. That's why now we are so busy in all the parishes, in all dioceses, and we thank God that most of our bishop and the priests are now open for this movement of the Holy Spirit. And on the, how do I call it, in the news realm ba, Maluno, kini nahinumdum ko in November 2023 during the NRP, Yeah. we were able to have an interview with Bishop Emeritus in Novaliches, si Bacani. No? Bishop Bacani. Bishop Bacani, naningon siya nga ang Cebu karon na-shift ko no nga nahitabo, no? Used to be nga ang mga dagko yun nga mga Catholic events are held in Manila. Manila, yeah. So naingon siya nga dili na mao karon ang nahitabo, dili na ang Imperial Manila kuno mo ay nagdiktar sa atong pagpahigayon ini mga dagko nga mga events, but Religious Cebu events. has become the center of Catholicism in the Philippines, and I think ang movement o ang shift na itabo sa pagsugod gyud sa 2016 nga IEC, Yes. 51st Yeah, IEC, Yes. where millions participated From all and over the world, from all over the came world. over just to Yes. attend that. And it was an explosion of faith matod pa ni Archbishop Jose Palma. But of course, no, naingon si Archbishop Palma without having to, grab the how do I call Being it, the honor center. Yeah. from Manila. Naingon siya nga dito sa Manila ang devotion dito naman nagka-focus sa Nazareno, Buo Nazareno, the Black Nazarene. Diri sa ato ang Senior Santo Niño. But the point is, ang mga Cebuanon have the capacity, or how do you call it, ang kanang tendency nato to celebrate our faith. So muna nga mura og lingaw Openly. mura lingaw gyud dinhi sa ato, and so that when he said that, and so we have 500 years of Christianity Yes. after 2016, and then ang Commission on the Laity led Yeah. by Febrino organized Salamat And even the Padre. Caris Philippines is Yes. headed by Sister Pebarino. But I'm going through the timeline, no? So 2016 and 2020 ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, which lasted 2 years tungod sa pandemic. Yeah. And then ang kining ni ang pagkapili ni Sis Pebarino sa Caris International Community, na may duha ka mga Pilipino nga naglingkod sa Caris Intercontinental sa June Cruz o si Pebarino. Patfe is the national coordinator of Caris Philippines. O ang katungtuang November nga national retreat for priests nga once again put Cebu in the map of the Catholic world. And so happy, Malu, to be part of all these movements diri sa atong simbahan nga Katoliko sa atong archdiocese. Yeah, which I think also that these communities play major roles, because to me it looks as if we have seamlessly interwoven culture with our faith, and Right. that's making it all the more Unique. warm and welcoming for those who are not used to, like you said, the smiles, the eagerness to share a part of Cebu to the world, like we saw during the IEC. Amen. So I think that's also one of the reasons why he decided to be a Cebuano by choice. Transplanted. Speaking of that, is Cebu is really the center of the Christianity in the Yes. Philippines. I'm from Manila, but still we cannot deny that dito nag-start sa Cebu. And speaking of activities, this coming July, an National Leadership Conference will be
held here, the Caris. And Oh. also the National Congress, first National Congress for Caris will be held here on October 4 to 6. Sa But we Cebu have yun. one in July 27 and 28. This is Leadership. the first national leadership for charismatic leaders, spiritual directors, and we expect how many delegates, Brother? I think 3,000 Oh, wow, leaders. that's a lot. And our speaker is one is from Australia and was from India. And 2 locals from Manila. So it's really, if we talk about Cebu, it's really the center talaga na ano. Ngayon. Actually, nung nag-meeting kami to held this mga conference na to, ang aming choice si Sister Fe is to try Clark. At least for a change. Clark Air Base, meron sila mga conference din doon. Yeah. But majority, no, Cebu. Would prefer here. Cebu pa rin. Cebu pa rin. ang Actually, ano. it's the delegates' choice Malu. To be Kailangan here. yun sila. Nga mo ready. Understandably so. I was there last week in Clark. Ah. Still for work. So, yeah, I think they would enjoy because there you would have to like travel quite a bit longer to get to some spots, but here you have like the best of both worlds. So I guess that's why they always choose Cebu for both work and leisure. Amen. And Mindanao said, diri lang ta sa Cebu kay mas maayo diri Binisaya. Buwato ta na Manila, kinanglan magbalot ta na Tagalog. Ang gawa sila mga salitang ugat. lagi. Maglisod sila. And also Cebu is I will say this is what we call it, during the Abraham, it's a promised land for our family. We're already 28 years here. So how did you happen to meet Tatay Dodong? Oh, see, we're starting with the journey now. Okay. Right. That was 1996 when I got myself a freelancer. Alam mo na, minsan sa community, meron nangyayaring hindi ano. So I get out from our mother community. I become freelancer at that time. And usually, one of the guest speakers sa Oasis in Manila. And there was one, December of 1996, ang naka-assign speaker dito ay parang nagkasakit or something. So, SOS, sabi nila sa Manila, SOS, Brother Vic, please pitch in. Sabi niya. So it wasn't supposed to be you, the speaker, but you were the one sent. Yeah, spontaneously. Spontaneous. I remember that was in Redemptorist pa. Puno ang simbahan. Oh wow, sabi ko, wow, grabe. Sa Manila, hindi namin nakakapuno to. So sige, I shared something for them. And then, nalipay ang mga tao. Ningon si Brother Dodong, so Diana, if I can help them. So, since then, in a month, 4 times ako dito sa Cebu. Ako lang at that time. And then, punta kami ng Calbayog, Dipolo, to share the good news. Ako lang ang Tagalog nun. So sumasama ka na kay Tatay Yeah, Dodong? yeah. Okay. And then, as we have discerned, Lord, one time kasi nag-joke yung isang kaibigan ko sa core group ng Oasis, the late Alex Marbella. Nga, Brother Vic, huwag ka magagalit. Sabi niya, pwede ba dito ka na lang? Malaki na gasto sa amin sa'yo. Jokingly. No, sabi ko, bakit naman? Sabi niya, hindi, ang dalas mo na rito eh. Pero very frequent ka na sa Cebu. Why don't you, So, from there, para ako na-touch. Then I prayed. And I asked the Lord for a sign. And the Lord gave me a sign na ang babaeng buntis ng anak. Sabi ko, Lord, anong kaugnayan doon sa sign na hiningi kong papunta kami ng Cebu? Babae ng anak. Then I compute, binigyan ako din ng discernment ni Lord, I computed it. 6 months na ako nag-outreach. So, ibig mo sabihin, Lord, after 3 months to 9 months, pag nanganak na normal ang babae, nandun na kami sa Cebu. To be exact, October of 1997, nagpunta kami rito, buong pamilya. Then that's the start of our journey here, So- pagpanaw sa... So you uprooted your entire family? Or Yeah. How big was your family then? Konti lang, 5 lang ang anak namin. Wow. At that time, I told Brother Alex, sabi ko, para ka naman nagsabi nag-transfer lang from Mandawi to Cebu. Oo, di ba? It's not Ganun a lang joke. kadali. Oo. Yung, especially at that time, Tamalu, ang alam ko lang Bisaya, 2 lang. Oh. Dodong saka Inday. Oh, syempre. Hirap. Good Tatay, good. As in, but here we are, 28 years. How did you manage to... Cannot Survive. imagine, di ba? The Lord
put everything, yun yung sinasabi na, narinig ko yun last Wednesday with Monsignor Roger Fuentes. The Holy Spirit is contemplation. As you see, even in the ugliness, there is a beauty. Even in your trials, there is a victory. Yun yung isang naalala ko yung sabi ng aming founder, Brother Bingbong Crisologo, sabi niya, in the midst of your defeat, you will become victorious. Sabi ko, paano magiging victorious ka? Defeated ka nga. If you are with Christ. In the midst of your sadness, you will become happy. And that is our experience for so many years. This year is our 38 years with the Lord, serving God. So, This wow. year is how many years in Cebu? 28. So, 10 years kaming medyo din. So, maraming ginawa ang Panginoon until the time agihimo niya akong speaker, and which is, hindi ko alam, ayoko. Why? It is because, number one, during my college time, row 4 ako. What does that mean if row 4 ka? Row 1 matatalino, row 2 matatalino, row 3 matatalino, row 4, ewan ko sa inyo. Wow, sabi ko. So, nung umiiyak ako sa kanya, nung nag-training na kami as a speaker in Manila, umiiyak ako kasi I'm one of the choices of the trainer. And I asked the Lord in the Blessed Sacrament, Lord, why not my wife? My wife is valedictorian nung elementary, salutatorian nung high school, cum laude nung college. Bakit ako? Ako na bulak-bulero sa eskwelahan. And one day, sabi Sister Wife, marunong ka pa sa Diyos. Mas alam ng Diyos, mas effective ka. Hindi ko maintindihan, sabi niya pa, hindi ko maintindihan pag nandun ka na sa harapan ng tao. Hindi ko maintindihan paano ka magsalita. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha. Actually, we have also a live streaming program with my wife every Sunday, 8 p.m. We entitled it, Be Inspired. And during the time, usually kasi sa live streaming, may kodigo ako eh. May laptop dyan. Andyan na. Magugulat na si Sister Wife. Nung pagtapos namin, wala naman doon. Sumunod sa script. Wala naman doon yung Saan mo kinuha yun? It's only the Lord. As natouch ako doon sa sinabi mo kanina na pag-upo natin dito, hindi natin alam kung ano mangyayari. Basta ang Diyos ang masusunod. Hindi ko nga alam kung ano i-share ko eh. Nablanko ako. It feels like, we're listening to him in a formal presentation. Mura kang nag-sharing sa community. Yeah. But you actually are. There are a lot of people watching. Yes. Some even do not belong to a community, might even be lost and wondering where to go. Oh, a lot. A lot, Sister Malu. We have also a TV show in Manila before, A New Life with Jesus. I'm asking them and I'm questioning, why is it 11:30 in the evening? And our head servant, Brother Wimpong, said, diha ang oras na naay dili matulog. Because kay they cannot problema. sleep. Cannot sleep. And we will touch a lot of them. After that, they will call, wow, something na siguro ang isang masasabi ko lang is being openness. We have 5 kids. Saan ka kukuha ng ihahanap buhay mo? Para itustos mo. Our eldest is a doctor. She's now in England with her family. Wow. The second is an IT businessman in Canada. Kaalis lang last April. And the third is nurse. Nasa Canada na rin yun. And our fourth is in the Republic of Karkar. Businessman. And the last is driver ng aeroplano. Pilot. He's a pilot. All are already very successful. Yeah, but I'm just saying it not really to pagyabang. No, Hindi, it's just not. to inspire. Ang ano ko lang doon is how the Lord made it for us. Especially because He uprooted everyone and moved here. Wala po akong trabaho. Correct. I'm there you go. almost full-time with the ministry. That's why. And you don't have roots here. Wala kang relatives na pwede mong malapitan, di ba? Yun ang iniiyak ng tatay ko nung pa-transfer na kami rito. Kasi noon wala namang aeroplano, barko. Yung aming, kumuha ko ng 1x10 na container, lagay namin ang gamit namin doon. Tapos yung mga anak ko nakabarko na, yung ordinary lang na, hindi yung aircon. So sabi ng ama ko, ng tatay ko, sabi ko, saan ka kumukuha ng desisyon? Sabi ko, si Lord po, yung lintik na Lord mo na yan. Ganon ang ng tatay ko. But later on, Brother Dodong and Sister Diane invited my father
to join the Oasis Life in the Spirit Seminar, Tagaytay. Oh. So, na-touch siya doon sa sharing ni Boy at ni Brother Christopher De Leon Yes. and Res Cortez. Nagka-amigo You know, na sila. I come across an article, Malu, nga, with only one conversion in the family. The rest Oh. follows. Yes. And I think that is I believe that. validation. Uh-huh. Nga, ang conversion ni mo ay nakapa-convert sa pamilya sa... Jokingly, Tita Malu, even your dogs, even your cat will become renewed if the household is Yeah. Yeah. Mararamdaman eh. Di ba? Mararamdaman naman Yes. yun eh. In fact, sa grupo lang, sa ACCRS, siyempre, different ideas, different ng communities. Wow! To tell you honestly, hindi po ako naglisod to lead the ACCRS. Why? Because they are all God-given. Like you. Itong program na ito, magiging faith in action ba to without, di ba, a people like you na binigay ng Panginoon. Tatay Dodong. Grabe. Sometimes there was a time when I reached senior age, 60. I asked the Lord, doon ka naman ako nag-serve. Pwede mo mag-retire na. Then nag-meet kami, bago lang ako sa Asia, nag-meet kami ni Brother Dodong. I'm 80 now. At the time, 80. Sabi ko, paano ako mag-retire? That's my equation. And I asked the Lord, give me the strength. Ikaw na ang bahala. Kung hanggang kailan, kung hanggang saan. So as of now, sa Malu, we are now serving the Lord through the ACCRS as the head. And in our community, the Love Flock, we have every Saturday prayer meeting. We have meron na ako'y gamay na negosyo. We are into organic. So yun ang binigay sa amin ng ating Panginoon. And sometimes, Brother Dodong invited me. Last February, we are in Hong Kong. Kami nagtandem na duha dito sa Hong Kong. So, I really, I cannot deny that Oasis and Brother Dodong is the instrument why I become a Cebuano. Hindi mo pwede i-deny yun eh. Nakalista yun sa ano ng Sa Panginoon. buong Oo, siyempre. Hindi mo pwede ano. That's why every time I shared, if i-share ko ang Cebu, it's because of the Lord touched Brother Dodong to Tell bring us about your own community, ang Love Flock community. The Love Flock community founded by Brother Bingbong Crisologo, the former congressman. No? Tapos, along with other pillars, pero namatay na sila. So, sila na lang ngayon. And the one who helping Brother Bingbong now is Brother Jing Mendoza, who is our head counselor sa aming community. We have more than 100 chapters all over the world. Worldwide na. We have also in Europe, in Germany, we have 5 chapters in Germany. In Italy, we have 3. 1 in Vienna, Austria. 2 in Canada, 1 in US. 1 in Taiwan. Hong Kong, we have 4 groups in Hong Kong. And 1 in Macau. And in the Northern Luzon. And in Visayas, kami ngayon na nasa Visayas. And we're now moving into something na, ano bang gusto ng Panginoon? Yun ang, in the our Love Flock community, Malu, mga igala, is very strong among the migrant workers. No? Yeah. And nindot sab nga i-share ang kanang journey, no? Just kanang bioskets lang, no? Vignette lang sa journey ni Bingbong Crisologo. Because those who were growing up in the 50s and the 60s, Malu, nahinumdum gyud sila sa kagubot, no? Dito sa Ilocos. Yeah. Tungod atong iyahang mga political conflicts Rivalry. dito. Yeah. Our generation only remember the movie starring Rudy Fernandez. Yeah. So what happened? Yes. Because how he did was you meet? No? convicted, Yes. for burning down Ora Estes, and these are 2 barrios, no? Yeah. Kay I think Double life imprisonment. because I think the father was a victim of an assassination attempt, no? So nag-wild siya. Nag-wild siya, ubiha to gisunog ang duha ka mga baryo, and that he was convicted and sentenced to life imprisonment. Double life imprisonment. So kung namatay siya, kukulong siya uli kung nabuhay. And so he found the Lord in prison.
Yeah, nagkaroon siya ng kasi inalis yung BIP treatment. So nagulat sila, bakit nawala yung BIP treatment? Baka kailangan lang ng dagdag suhol. So dinagdagan niya yung suhol. Then he learned na charismatic yung warden. Na kailangan na-attend ka ng prayer meeting. So instead of money, ni-require siyang mag-attend ng prayer meeting. So sa kanya, basta ano lang niya, so gagawin niya kasi iba yung wala kang aircon, imagine mo. Wala init kang... dun. Oo, Ang sikip siyempre. pa. Hindi masarap ang pagkain. Hanggang sa isang LSS sila. Kasi ang LSS sila doon is 49 days. Wow. 7 days eh. One topic, 7 days. 7 nights yun. So, Kaya naman kasi lagi siyempre naman nakanando sila. lalabas. Ayun nga. Pero siya, wow, di ba? 49. So, nung nag-share na yung sa New Life, nakabarong. Sabi niya, nung sinishare niya, nakabarong. Barong na tato. Oh, wow. Tapos sinasabi niya, mahal siya ng Diyos. Tapos sabi niya, ang sharing niya, sabi niya, kaya ako nakulong kasi because of snatching. So sabi niya, sisiw. Kasi snatching, ako sinunog. Sinunog yung dalawang barangay. Ganon, oh. So, but, nung natin sa loob na ako ng bilangguan, 16 na napatay ko. Patay. Sabi niya, naku, delikado pala ako dito. Doon niya nakita na binago ng Panginoon. Doon siya na-touch. Then sabi niya, Lord, pakita mong buhay ka. So, isip siya, anong covenant niya para yun sa akin? Anong covenant niya? Anong makikita niya na sign na siya ay talagang ano? Gusto kong maglingkod siya katulad mong Diyos. Dalawa, pwede sa labas, pwede sa loob. Lord, tingnan mo. So, sabi niya, Lord, kung ako makalabas ng on or before 1981. December 1981. Ibig sabihin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. So, yun. So may deadline siya. Pero nung Binigyan ng deadline. malapit-lapit na, parang wala na sa kanya. Kung talagang gusto ako maglingkod ni Lord sa mag-serve sa loob, okay lang, no problem. Ngayon, ang wife niya ngayon yung umiiyak. So, yan, nilakad sa Malacanang. Wala talagang wala. Can we imagine, lumabas siya December 31? Meron pa bang tao nun sa opisina? 31 eh. And anong oras? 10 minutes before midnight. New Year. Sino pa yung magpapapirma? Kung hindi talaga ang Panginoon. That's why nung ano kaya actually, nung marinig ko siya nung nag-share, ako mismo nag-imbestiga kung totoo yung... Inimbestiga. Kasi... So, anong nangyari sa investigasyon mo? Anong nakita mo? Nandun talaga sa logbook ng Sampaguita, tawag dito, sa Muntinlupa. Yung kanyang pirma na 10 minutes before midnight Siya lumabas. Ng 1980. Ano nangyari dun? Kung hindi sa kamay ng Panginoon yun. Di ba? Imagine mo, pwede naman sabihin ng warden total lalabas ka naman Bukas na lang. Hindi, 2. Kasi January 1 is holiday pa rin. Sa January 2 ka na. Total lalabas ka na lang din. Pero talagang si Lord doon ko nakita, sabi ko, Lord, buhay ka. Challenge mo After how many years in prison? 8 years. And why? Considering that there's a double life sentence. Good behavior? Hindi na niya in-elaborate yun yung sharing niya na yun Pero, of course, may mga tao talagang ginamit. But, sino yung ginamit? Paano ginamit? And the point is, 12 midnight? 10 minutes before 12 midnight, lalabas. Sabi ko, Tinesting ka, no? Kung bibigay ka ba na, hindi ka pala totoo Pero you still have 10 minutes. Eto pa nga, nung nandun na sila, nung nasa gate na sila, napipirma na siya, nasa gate. Tapos sabi niya doon sa anak niya, anak, anong oras na? Sabi ng anak niya, 15 minutes before 12. Sabi niya, late yung relos mo na yan. Kasi gusto na naman niyang umisa kay Lord na kung let us say 12:01 na, hindi siya magsiserve kay Lord. Yun ang isang ano. Doon ako na-touch nung marinig ko yun. Tapos merong isang pare na nagtotok. Ang talk niya God's love. Pero God's love ang pinag-uusapang kasalanan. Tapos every time na sasabihin niya yung kasalanan, ang tinuturo, ako. Doon sa talk niya. Parang, di ba, kayo mga husband, yun ang talk ng pare, kayo mga husband, madaling araw na kayo kung umuwi, hindi na kayo naawa sa inyong mga anak, di ba ganyan ang ginagawa nyo? Ako'y nakaupo doon. Parang, ba't alam nitong pare na ito, ganito yung ginagawa ko sa buhay ko. Tapos ito pa, kasi ang aking hanap buhay ng puro pandaraya.
puro panloloko. Ang aking old life sa hanap buhay. I'm a businessman, pero yun nga, maraming kalokohan, maraming bribery sa mga purchasing, gano'n. Yun din, sabi ng pare. Meron sa atin, unsample pa nga niya ng pare, sabi niya, meron sa atin dito, may sari-sari store. O, di ba? Minsan mag-uurasyon, magro-rosaryo, ano ng angelus, pero sasabihin doon sa katulong niya sa tindahan niya, bago kayo pumunta rito para mag-angelus, pwede ba yung bigas bawasan nyo ng isang guhit? Pwede ba yung mantika kuhaan ninyo? Ang suka ha, huwag nyo kalilimutang haluan ng tubig. Hindi ba ganyan ang ginagawa nyo? Ako na naman tinuro. Kasi during my Dark ka talaga, kung korte pa, no? Eto ngayon, siyempre pagka meron kang gano'n nararamdaman, naghahanap ka ng simpatya, ng sympathy. Kasabay ko ang wife ko nag-LSS. So tinignan ko yung wife ko sa kabilang row, kasi mga babae sa kabila. Pagtingin ko sa kanya, ang sinyo sa akin, hala, patay ka. Walang sympathy. Di ko alam kung after the LSS, tamalo, di ko alam. Anong gagawin ko? Number one, di ako marunong magbasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, hindi ako marunong magdasal. Ang ama namin, di ko alam. Rosario, kilala ko si Rosario. Pero mag-Rosario, never. Ibang Rosario naman yun. Never. Kaya sabi ko, Lord, turuan mo ako. So, I bought parang banal na kasulatan na New Testament. Parang basa ko Tagalog, as in. Doon, bakit at that time, naintindihan ko, naunawaan ko. Pero pag piniliwanag ng pare, iba yung pag-intindi niya, iba yung homily niya. Sabi ko, bakit ganun, Lord? So, unti-unti, pinaunawa niya sa akin lahat. Hanggang sa yung sinasabi niya na ang salita na yan, magiging effective yan kung isa sa buhay mo. So, doon ako na-touch na paano relasyon ko sa asawa ko? Paano relasyon ko sa mga anak ko? Ako ba ay mabuting ama? O mabagsik na ama? O mahigpit na ama? O diktador na ama? Doon ako nagkaroon ng comment. Ano ba? Mabuti ba akong anak sa magulang ko? Mabuti ba akong kapatid sa mga kapatid ko? Mabuti ba akong trabahador? Mabuti ba akong negosyante? Lahat na ilan. Nag-self-examination. Oo, yun ang isang ano. Then, I started from small one, little by little. Wow! Grabe ang Diyos. Magpapadala siya talaga ng mga mentor, mga ano. Isa sa nakatouch sa life ko, the late Father Jean Pastillo from Cebu. He's a Capuchin based in Manila. Siya yung aking parang spiritual advisor, mentor. Yun yung isang nakita ko sa kanya na sabi niya, Brother Big, dapat nagpari ka. Kasi mas daig mo pa yung pinipilit mo yung sarili mo na mabuhay sa salita ng Diyos. Sabi ko, totoo ba yun? Minsan kasi na ano ka ba, yung pang nagsaserve ka, tinatanong mo doon sarili mo, are you effective really talaga to be an instrument of God? Especially if you are a leader, if you are a speaker. Baka naman, sige ka lang dada doon sa harapan and then, di mo naman naisa sa buhay. That's why, every time, katapos po nito, I'm sure, Sister Emma, baka napapanood ito, I will ask her, Lord, am I sharing really your word to our brothers and sisters? Mahirap po kasing pasinungalingan ng Diyos. Totoo. Pwede ako magsabi na napakaganda rito, pero alam ng Diyos kung totoo yung sinasabi ko. Yun yung isang ano. Pero curious ako because yung outlook mo ngayon and based on the snippets of your past that you have shared with us, I can see na it's a complete turnaround eh. So, did you ever expect growing up that you will one day become Brother Vic? Never in the list of my dream, because my dream before is to become a very successful businessman. Karoon ako ang pangarap ko noon sa Malu, ang bahay ko po ay may elevator saka escalator. Yaman. Ganun talaga, ganun ka-wild. Bongga. I don't know, although my father teach me how to really be a good person. But in my dream talaga, in my old life, yun ang pinakaano ko. Kaya by hook or by crook, kailangan kumita ako ng malaki. Ilan kayo magkapatid? 5. Ikaw yung eldest? The eldest in
in the boys. In the boys. Isa lang babae namin, yung aming ate. Tapos the rest. Pero, Boys na lahat. sa ngayon nga po, pag kami, nung buhay pa si nanay, buhay pa si tatay, pag may problema, sa akin ang tawag. Punta ka naman dito. Bakit po? Kayo naman si nanay, ka naman si tatay. Iba kayo, pag ikaw nagsalita, mga kapatid mo sumusunod. Even if hindi ikaw yung eldest. Ang ate ko kasi parang sa akin na rin sumusunod. Okay. Kasi, ang pagka po kasi, kunyari, nagko-contest, may conflicts, magagalit siya, no? Magsasalta siya. Tiebreaker No? ka. ang ano ko po, pinababayaan ko sila, pinakikinggan ko. Pag wala nang masabi, ang susunod ko sabihin, may sasabihin ka pa, magdasal tayo. Then sa dasal ko ipapadaan yung sasabihin ko sa kanila. Siyempre, hindi sila pwede magalit, dasal yun eh. Mangyayari sa Malu, habang nagdadasal ako, narinig ko sila, narinig ko si ate, narinig ko yung kapatid ko, umiiyak. Doon sa dasal ko. Then pagkatapos na sasabihin na, Big, sorry. Ate, sorry. Magyaya ka pa na. Wala na yung contest na ano. There is what we call the gift of prayer. No? Yun yung, I've experienced it also in one of the ACCRS meeting, last Pentecost. Because budget. Ano nga yan. Daming ano. So, dami ito, ganito. So ako, nakaganon lang ako. Ang tawag nila sa akin, a man with a few words. Pero pag nasa meeting ako, pero pag nasa harapan ako ng tao, hindi ko na mapigilan magsalita. Ganon. Grabe ang yun yung sinasabi ni Monsignor Roger na the beauty of the contemplation of the Holy Spirit. That makita mo yung isang tao na pangit ang itsura, pero makita mo ang beauty pa rin sa kanya. Pag mainit, di ba? Ang init-init, ang iba galit na galit dahil sa init. Pero ikaw na meron kang ano ng Holy Spirit, you see also the beauty in the init. You see also in the beauty in the rain. Yun yung isang ano everybody has a beauty. Even the pupu itself, there is a beauty there. Kasi because without the pupu, mahirapan tayo. Di ba? So, yun ang isang nakita ko na pinaranas sa akin ng Panginoon. Sa lahat, for example, sumakit yung balakang mo, there's a beauty in sakit na balakang. Grabe, yun ang ano. Kaya nung nag-share si Monsignor last Wednesday, nakaganon ako eh. Nakanganga ako sa kanya kasi that's why when I share it, sabi ko, Monsignor, it's a what we call this, confirmation that in the ugliness there is a beauty. Yeah. Yun ang ano. I think that's the yung sinabi mo kanina, prayer and contemplation. Yeah, po. I think that's what many people discovered during the pandemic. Because they first started with anxiety, fear, and then because you have nowhere to go, which was why na-revive itong show na to. Because for a while, we were just doing replays, and then pandemic happened. And then later on, many people were asking, is there a way for you to like revive faith in action? And then we went on with Tatay Dodong doing online prayer meetings and healing sessions. Because after the initial fear and anxiety, people realized, now, what's the use? You die, you get scared, and then lalong sumasama yung pakiramdam mo, and then they turn to prayer. So when you say to find the beauty in the difficulties, I think that's one of the beautiful things that, you know, happened with during the pandemic. yes, and it brought families together in prayer pa. Oh. Ang banal na espiritu kasi is not only for the charismatic, but for everybody. Unknowingly, even you are not renewed, unknowingly, na ang Holy Spirit nagmamanifest sa'yo. Especially if we follow the scripture, especially if we follow the Word of God into our life. At talagang magmamanifest ang banal na espiritu. You don't need to be a member of a community, no? But of course, it's nice to be a member. It's good to be a member because no man is an island. Mahirap yung nag-iisa ka lang din eh. Kailangan you belong also. Yun ang isang nakita ko na kahalagahan ng isang community. Na mahirap mong isolve yung sa sarili mo lang. Kailangan mo rin ng may makikinig sa'yo. Kailangan din, may marinig ka din. Minsan nga, nagugulat ka nakaganon ka, biglang may nag-share dyan. Di ba?
saktong-sakto sa buhay mo. Oo. No, para bang sinasabi ni Lord. Earlier. Di ba? Parang sinasabi ni Lord, Para sa akin to. bakit alam niya? Sa akin to. Di ba? Di ba? So, yun ang something na the beauty of being with God. Na nawa kung ang tanang tao, grabe, no? Siguro, napaka-happy lahat ng tao. I think that is highlighted in communion, no? Doon sa synod and synodality. Yun ang isang ko na to. Now we appreciate the Mass, di ba? That Christ is there. No, yung liturgy of the word, it's not anymore yung parang ang tinitingnan mo pare lang na magandang magsalita, na magandang mag-share. No. Ikaw na Sa ngayon community. Yeah. Merong isang pare na Diyos ko po, ang bagal-bagal niya magsalita. Talagang maantukin ka. But if you listen and to digest yung sinasabi niya, wow! Grabe, very, very touching. And so there is an experience I also like to share, no? And using what you said, nga, dili ni sa pagpanghambog ba, no? But we were in Singapore over the last week. Yeah. And then, di ba kung naaka sa hotel, ang imuhang accommodations include free breakfast? Okay. So, May 5, my birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Kaya nangimbag yun mi. Nangita mig In Singapore. Oh. And this was the 8 o'clock mass. Now, breakfast in hotels happen from 6 a.m. Until 10. 10. To 10, Okay. Di man ta maka early breakfast kay mag-communion man. Okay. So, di pa kayo mi kay we thought nga the mass ends at 9 o'clock. So we still have 1 hour nga margin to go back to the hotel and have our breakfast, and it saves a lot of money. Okay. Karon ka ang nagbinsa dito Badong, Badwick. Hinay kayo. Nabintaho naman. Okay. And I think nakaka-cross mo sa ang pangalan dito sa Cathedral of the Good Shepherd. Mhm. And this is the main church in Singapore. Father Francis Lau. So pagsaka na niya dito sa altar, Yeah. yayungan ko man Gi-assist. siya. Oh. So at the back of my mind, nakaingon ko nga, there goes our breakfast. Kaya nagtuo ko nga, kanang, elderly. Hinay kaayo. Ugod. Oh. Sus karon kakapagwan. Kusganon kayo. Nga pa maganagibirahan nga first world. Okay. France, kaya murag na liso na ang kanang mga values karon sa first world. So that is nag-validate na sa imong year karon nga nagtuo ka nga mao na dili ay. That's it. Correct. So and that was for me ganang manifestation nga you really have to be open to the promptings of the Spirit. Yes. Nindot kaayo po ang iyahang nga wali atong panahon na. So I felt nga pagpunto nakapausab po sa atong perspective. Sa imong perspective. Yes. Oh, yung naka-happy birthday yun Naka-happy ka. birthday. Naka-happy birthday breakfast yun breakfast ko pa yun. sa hotel. So that's it. The gift of understanding is one of a kind in the realm of the Holy Spirit. Yung bang may question ka. And lagi ko sinasabi yun if you have a question, you answer it. For example, bakit ba si Sister Malu late? Di ba, mag-iinis ka na, magagalit ka na You give the reason, ikaw na mag-answer. Baka na-traffic siya. Baka na-ano siya. So, hindi ka, ang spirit sa'yo mabubuhay. For example, may pare na sa aming parokya na kung umakyat siya, talagang magwiwelga ng tao. Mga naka 10 minutes na supposed to be ng oras ng misa. Pero ako, sabi ko, relax. God has a purpose. Kung bakit na late, kung bakit di siya nakaabot, kung bakit siya nauna, there's a purpose. Sabi ko, tamalo, mga 8:30 na ako diyan. Tapos, pagkuhan ko, mag-standby yung tako sa pikas. So, at ako dito, magkape mo siya. Kaya, sayo pa man, 8 o'clock. May parking, puno. Sabi ko, I try the parking. I remember it's Saturday, basi walang pasok. Libre man. Awan man din eh. Lagi, makapark ko. The entire space. And then I thought na ako pa lang usa. Ningon tong guard. Naa naman na si Ma'am Malu. See, the purpose of God. Then, Sister Malu can na-orient niya ako. Kani ang atong flow, kani ang atong.
I thought kasi announcement lang ko eh. But actually, Yeah. we are all mga reyna man ta sa improvisation Malu. No? At the last minute nag-una ang imuha nga announcement. Oh. And God is akong so sumpayan Malu because these are all happening in a matter of few weeks. No? June 7, 8 and 9 or 8 and 9 ang Marian Council. Yeah, yeah. IC3. Here also? 8 8 and 9. 89 ba? And then nag-overlap na no sa Marian gihapon nga event sponsored by the Schoenstatt Sisters of Mary in Schoenstatt Shrine in Lawaan. Talisay. This Oh, is the Talisay. Visayas Convention of Schoenstatt, and it's happening on 7, 8, and 9. So there you are. And then kanus agani ang July. COL General Assembly? Ang General Assembly will be on January 29. Ay no, June 29. I'm sorry. June 29. So June 29. same Daghang na. kaayo activities. Then July na po. Oh. July, Marian Council 8 and 9, Schoenstatt 7, 8, 9. Dungan. Commission on the Late Asa man kaana ron nga na dungan na lang do. sa June 29. No? ang commission June 29. Yes. And then July 27 July will be and on 28. at start 26 youth leaders ng 17 countries will be coming. Youth leaders. Wow. Yeah, will be coming. From 26, 27, 28 sila. Then ang National Leadership Conference will be on 27 and 28. Yun ang schedule. And we're expecting mga 3,000 leaders. And we have very good speakers. No? And Yeah. the theme is still rooted in Mission synodality. It's a mission ang sa leadership na This is the first ever Malu nga leadership national leadership conference sa under mga the new charismatics. name Charis Charis Philippines. Philippines. Because okay. the name before is ICRIS, International Charismatic. Now they name it kasi ang dalawa ka faction ang charismatic sa una. One is the family and the other one is the ICRIS. So Pope Francis put it into one. Siya nakapag-ayos ng dalawa na yan. So it became Charis. And Sister Febarino is parang isa sa representative ng 17 countries sa Vatican. And they're part now of the coordinating team of the intercontinental Yeah. body of That's Charis. nice. Yeah. Yes. So I'm sure other countries will also learn a lot from Philippines when it comes to charismatic communities. True. Yes, Oo. yes, I'm sure of kaya hindi naman kasi lahat ng country katulad nating Oo. Kadasig, Talaga, Kakwanato oo, na commitment. Yeah. And Cispe is confirmed to be here next Saturday, Malu. So Oh, we'll wow. hear more about the Charis. Amen. And these twin events na talagang major. Okay, so a lot to look forward to. So I'm pretty sure somewhere today there's somebody watching the show, Yeah. not knowing what to do with life, or maybe disappointed with life, or even wanting to like give up on life. But I'm sure that someone is also being touched as we speak today with the things that you are sharing, and that if you're bored, attend these show up. things a Amen. lot. Amen. Diba? Show up. That's a simple thing to me when I hear my daughter say I'm bored. Okay, go do something, clean the room. It will be useful, di ba? Amen, So if amen. you're bored and you don't know what to do with your life, join charismatic communities. Pick one nearest to you or farthest from you, depends on what you want, no, out of it. I'm sure it will. And check with events you'd like Yeah. to. Where can they attend. see ba, if ever? They just Google things or you have a May site? kuhan na Malu, na may link, no? If they go to Facebook and they see Charis Philippines, there's a yeah. link there for registration Yeah. I remember that. They can register online. online. Oh. Sige, so that you can also be aware. So, say, if you're like of a younger generation, there's a lot of active youth organizations that are not just for parties, but also partying for the Lord. Because I don't see anything wrong if you party together as youth, but if it's for the Lord, then Amen. And speaking you know. of youth, Malu, no? And we mentioned this, no? This was taken up during the meeting last time. The focus now. Ang nigawas nga mga feedback, no? Gikan sa kining consultation ba about the synod on synodality.
nga ang feedback yun mismo, sentimiento sa mga batanon malu, nga igala nga, they want bigger role Yeah. in the church, no? Kay ang ilahang ang ilahang lugar mga, I'm not sure if this is mahay ba ni but niingon sila nga kanunay lang kuno sila nga ma-assign aning mga roles na suguon sila. Correct. True. It's Yeah, true. it's true. Oh. They can lead. Young people now can lead. No? In fact, yun ang mandate nga ron ng ating Santo Papa para sa atong mga community, sa atong simbahan, na tagaan nato ng ano ang Silang atong importansya. Yes, Oh, yes. and give them more responsibility because Exactly. with the world nowadays so techy, there are a lot of things that traditional worshippers can also not understand. Why not bring in the youth? Make it like a connection of two generations. And That's we cannot deny na patanda na tayo. And also because Malu and the Broderick, no? Because sila manggod ang nga ay kanang gamay ba? I call it Yeah. sa Yes. technology. Yeah. True. And kini ako binay na kuha nga mga feedback gikan sa mga hardcore na gyud nga mga katikista. Kay kanang nabalaka sila, they are quite apprehensive that their population is shrinking. No? True. Tinuod. Gawas nga nagkagamay ang ilahang numbers, they're also growing old, no? And wala sila nakita nga Makasunod. kanang naang succession. Oh. Like what is happening in the Amen. corporate world. Amen. Kaya kung nakakaliya, presidente ka, klaro kayo, kinsa Yes. sunod nga CEO o Tinuod yun. presidente. Even in the barangays, kanang mga So, parokya, mauna siya ang hindi kanang nakakita digawas. youth na active ba? That's why. true, Malu. And so, ang kabalaka, gi-air aning mga nangaraan na gyud nato nga mga katikista nga, unsaon man eh. Because, dili na po sila makarelate, Malu. Tinuod. Tungkol kay ang mga Yes, bataan, yes. Lahi naman. na kuan man sila, kanang na ang distracted man sila kaayo sa technology. Yes, especially So, it's karong always panahon na. gadget. Oh, that's why if to me, don't make gadgets the enemy, make them the instrument. Right. That's Diba? true. Oh. An Sakto. innovation is created also by the Lord. Na That's we need to even kami ng mga speaker, we need to Need to innovate learn. something. Diba? Dili pwede ka nang ang imuhang Kaya kayo may live stream na kayo Oo. eh. Exactly. ana nakaroon ng ano, we really needs to eka nga sabi nga ni Sister Maluna, use this gadget, use this technology for the glory of God. Oo. Yan ang ano. And this was also shared by Bishop Ruben Lapajo, who took time out from his busy schedule in Santo Rosario Parish to attend to some events in Dubai. So he was able to attend a mass in a church nga tuwa dito gigamit gyud ang nagkalain-lain nga mga kahimanan, Yeah. equipment and mga technology based na gyud ba nga mga equipment, and he felt nga that, well, dili man ni rocket science, no? Nga kana siya nga kanang na ang sistema, strategy, can also be replicated in our parishes. Tinuod, But of very course, crucial yun to be done. pero dili man ni madali-dali, no? Kaya you need to It's a acquire process, equipment. yeah. But the important thing there is the acceptance. Yes. Nga dili na ni magsilbi ang traditional. Well, to me, I am always a believer, maybe because our generation saw the best of both worlds. The convenience of technology and digitalization and the wisdom of manual, Of tradition. of tradition, and the fulfillment that you get when you do something the previous way ba. So I think it's important for even government to evolve and adapt to this new trend. I like your point, Malu, nga kanang you do not shed off, no? What you No. learn from the past. You no? should learn from the wisdom of the Ang elders. tradition Siyempre. plus technology and of course, no, ang guidance sa atong Yes. mga spiritual True. fathers. You merge it. Oh, And you then merge it. you make another product that will benefit both generations. One And of so there the is creation there. Yes. Nindot kayo. usa sa dako na focus karon sa mga communities, sa mga leaders is when we go to technology, they might be not getting out from home na. Oh. Yun ang isang ano. That's why yung aming live prayer meeting, kanang naka-live streaming from, we stop it. So that people Because will, they don't will wanna go come. out na. But you need also to innovate something there.
Yung face-to-face. Yeah. We need to, alam mo na, yung, ang para ding event yan eh. Pag ang event mo na style mo, yung karaan, murag wala na mo, ato na mga... Dapat sakay sa uso ka. Yes, yes. Ang mag-praise and worship, dili ka ng mga karaan na, pwedeng mix, pwedeng ano. In our community, like for example, tonight is our praise and worship night. I'll be the one to lead the praise and worship. But ang kapartner ko, isang batanon. Katong nag-praise and worship nung ating CCR anniversary na, newly graduate from college. So, ang mixing niya, kaya na may attendance ng mga tigulang po. Makasakay ang duha. And then, ang mga batanon po, naapod sila. So, we need to innovate something. Then, nag-suggest na, why don't we have snacks after the prayer meeting? So, that's good. Sige, let's contribute. So, naapay fellowship. Something to innovate, something para at least makadasig sa tanan ba. Looking, di ba, sometimes, no, merong invited na guest speaker, artista. Need to ka because of the artista. Not knowing na matouch ka. Yes. Not knowing na hindi yung artista nakatouch sa'yo. Yung isang speaker na hindi naman artista. So, instrumento lang yun. Amen. In many cases, no, inibitaw mga celebrities nga atong ibitahon sa mga dagko nga mga events. Actually, in the process, sila may naka-benefit from being in that particular occasion. Dili nga sila kay mo may nag-share nga naka pero sila daghan po kayo sila also, makuha sa event. That's why we invite also some like for example, tomorrow, Father Shano Ubod. Because nag-virus Father Shano for his view. Diba? So, of course, they will go there. Siguro, ma-attract sila kay Father Shano. But not unknowingly na there will be a word of God also there na makatouch. But I think the biggest challenge no, sa natad sa teknolohiya will still be AI. Yeah, that one. Artificial intelligence. Okay, because it removes the heart out of everything na. Because it's just a machine there, a robot there. But I think the Pope Francis was placed in this world but at the right time, at the perfect time, because he is so open to try new things. He is so open to accept people from all walks of life, even from different faiths. So I think that should be the case. Okay, especially nowadays with social media, so toxic already. So if you can TikTok to different dances, why can't you TikTok for the Lord? Diba? Yeah. Yung mga innovation na magawas karon na trending, sometimes we need to pray for it na asa gamito ni Lord ni. Yes. For example, AI. Ako magamit ko kaayo just for the review. For something na to summarize. Yeah. True. For the transcription, that's what I use. Kay we cannot do away with it, di ba? Naa naman murag pareha ng baso na naa na diha ang baso. Gamiton nimo para sa for the good, no? True. And that's why it's important to try it, to familiarize yourself with it, so then you would know this is the best way for it to be used. Amen. And di siya ma-take advantage pa. O, daghan na kami topic diri, uy, naabot mig AI, high-tech gid ni akong mga kuyog, naabot nag-AI. So, but that's actually very good. Kay, kanang, even in communications before, madam, we started with, diba, napamtoy open reel, tape, recorder, magnetic erase, and then now digital na. But dili kayo nimo ma-appreciate ang effort of doing something if you don't start with doing the manual things. And I think that's the same with you know what, works ba? ba? Having experience, no, and work with the analog. How difficult it was before. Analog model ways. Now you appreciate the comfort, but you also value the experience of how it was before to get stories, to interview people. To write your story. Yeah, to write your stories in a way that you put effort into it. And I think that's the same with worship, even with the faith. Amen. Amen. Yeah, because just because you have I remember one time I was in a gathering and there were non-Catholics. And so they said, why don't we, I forgot their term, they have this specific term. Sabi nila, brother, why don't we share muna God's Word? So may dala ba kayong Bible? But no, because this was like a gathering. Hindi naman to pang prayer meeting.
So one said na, wala ba kayong app? So there's one, me, I have because when I travel, when I you know, so I didn't I just listened because I was like, I think that I was the Catholic minority in that gathering. So I was listening. There's one who said, but that's not the Bible. Dapat hindi yan. So Dapat to me, talaga physical. So to me, I was like, isn't God's word the most important and not where you got it from? For as long as it's legitimately God's word. So why not? I admire that, di ba? I just didn't get it. I Traditionally, think that's also taking the traditional way to the Too extreme. much. before, when a priest, our spiritual director in Manila, used his tab to read the gospel, disappointed ko. Why? At first. Kasi hindi ko naintindihan pa eh. Sabi ko, then one time, kay close ko naman yung pare. So, Brother, why don't you, scripture? Traditional. Brother Vic, sorry, kay nakalimutan ang Bible. So, I need to use. Okay. Then, now, I'm using it now. Because you can make the fonts bigger now. That's also one. Diba? Bisag di ka na mag-antipara, okay lang. Anaon mo lang. No? So, Expand lang. use it for the glory of God. Yeah, You but know? it doesn't mean that I still love the smell of books. I will always Of love course, the smell of of books. course. But The feel of sometimes it. sometimes for convenience and when you travel, it's easier to put it on your app. I'm diba? looking for a Bible na dako ang mga Letters. Wala na eh. Yeah. Siyempre sa kabaga, so And also when you're driving, because I saw there's this one thing on Spotify that I use na. Because before you drive, you play music, di ba? Yeah. Then you get angry. Why did that guy overtake me like this? Habulin ko. Parang ganyan. So prone to road rage ka. But then I discovered, there's rosary. So I don't have to hold the beads. I can drive and pray. Amen. Amen. So I said, then one time I passed by, that somebody died on the road. I hope he was able to pray when he went out today. Amen. Amen. Diba? Amen. It changes your perspective. Pareho mo sa akong anak, Malu. Because, kanang SRP, daghan yung kayo mga messages Yes. sa kapon niya. And when you cannot pray, when you don't pray, murag makakuan yung ka, kanang madaba ka ba? Sa mga stress nga, mga Or the feeling gani, madam, na errant nga mga drivers. ng, I hope lang, because you see him there, sure, he's lifeless na. I hope he was able to pray before the last breath was taken out of him. But I think also that's also because we are in this community where we are encouraged to pray about everything. Amen. Diba? Amen. So I hope many will also be added to the flock. So Your love flock. So the Holy Spirit is very, very important. Ito nga, yung faith in action natin. Ito, Kasi without this Holy Spirit, faith will not be enacted. Di ba? Wala, hanggang invitation pa lang. They're inviting you to join. Tapos, we wouldn't know na, di ba, bugoy ka pala dati. Tapos ngayon, nag-lead ka na ng community, di ba, Brother Vic? Kasi if I see you, I know Brother Vic, he's like this, like that. But you wouldn't know na this is the same Brother Vic na sobrang bugoy lang pala dati. Yung mga classmate namin, kami ng reunion kami last year. I can imagine. Last year. Sa high school ba yan? High school. Ginawa lang akong speaker. Akong ginawa ng speaker. Sabi ko, ano kayo share ko? Yung pagpapakilala ko sa akin is, kilala nyo ito, yung ganito. Naalala nyo yung Pinakapilyo ba? 3 babae nag-away. Dahil sa'yo? Heartthrob ka pala. So may ganon. So, marinig mo na. Naalala nyo yung pinatawag ng principal kasi nagiinuman sa kampanaryo? Sino yung nag-una? Ikaw yun? Grabe yung mga But now, hindi natin alam ano nangyari sa kanya. Bakit siya ganito ngayon? Let us hear from him. Diyos ko, nung nag-share na ako, naiiyak ako sa tuwa. Hindi ko maintindihan ano sasabihin ko. Nag-prepare ako. Pinaprepare ko sa anak kong doktora. Ang tab ko, naiwan ko doon sa sakyan. So wala na akong magawa. Wala ka na mabasa. Spontaneously, I shared. Lahat nag-iiyakan sa tuwa. Sabi ko, Lord, grabe. Ngayon, lahat ng Because they classmate, could not believe, di ba, that lahat ng classmate ko, followers ko sa gospel every day. Grabe. Tapos pag mayroong problema, Brother Vic, bakit tong husband ko ganito? Diyos ko.
Nako. Every, Pati ba almost, yung tatlong babaeng nag-away-away dahil sa'yo? nandun nung ano namin, nung aming reunion, tuwan-tuwa sila. Tapos sabi niya, ba't di mo ako tinuluyan? Hindi ko rin siya tinuluyan, maging asawa. Baka sabi siya, at least sana ngayon yung asawa ko nasa Panginoon. Pero hindi naman hindi man nila ako gugustuhin na maging husband noon. Iba eh. During my college time, nung nasa Manila na kami, ang buhok ko hanggang dito. Rocker ka. Yan ang ano ko. Yung pantalon na 3 buwan na hindi na Siyempre, Hippie ka pala nun, can ah. stand on its own na yung Yun ang mga, wow. Walang babae na mangangarap na maging husband ako during that time. Totoo lang. It's only Sister Emma. Sabi ko nga, Sister Emma is my 25th girlfriend. Wow. Binilang talaga. Talaga. Classmates pala kayo ni Tatay Mga- Dodong. Mga collect and collect and collect. Sabi niya, di bali ako naman ang winner. Praise God, I thank God for everything. Siguro, kung hindi, baka siguro, bulok ang buhay ko. Siguro ngayon, baka drug lord ako o drug addict ako. O siguro, baka patay na ako kasi kaiinom, kababarkada. O baka, ay naging pogo operator ka. Oh, Pwede. yun pa. I thank God at the age of 26, the Lord calls me. In a Blessing yan. Kasi yung iba, at what age na ngayon, hindi pa rin Yeah. nakikinig sa tawag ng Panginoon. Kasi at the age of 23, 24, I'm earning already a lot of money. So, kinat niya yun. Karoon kami ng trial sa negosyo. Bagsak lahat. As in zero. Doon First ako, time mo yun matry, nalugmok na lugmok. yeah. And that's the year na iniimbita ko ng kumpare ko for LSS. Kaya ang sabi ko, siguro ito may kasalanan. So, let me cut you in there, Bradwick. Ano yung message mo for our brothers and sisters na who may be facing Similar. financial loss na talagang grabe? Yung debacle talaga, ang level. Whether we like it or not, kung bagsak na, wala ka na mapupuntahan eh. Rock bottom. Alam nga naman babagsak ka pa. Oo. Di ba? Di bubangon ka. And there is my favorite term is acceptance. Nabagsak ka na, wala ka na. Minsan kasi pride yun eh. Pride. And then, there are things that sinasabi ng bibig natin na accepted natin yon, but still in the heart. Not by the we heart. Yeah. Ah. What will be the next? Surrender. And when we surrender, God will move. Yun ang isang experience ko. When we surrender everything to God, para mabinigyan mo siya ng permiso na, Lord, Take ikaw, over. take over. Oo. Holy Spirit, take over me. And there, inayos ng Panginoon lahat. It's parallel likewise to those na may mga, yung mga grabe na mga health issues. Yeah. Cebu is my scapegoat of my trials. Sorry, Lord. Sorry, Brother Dodong. Gigamit ng Ginoo ang Cebu para maka-upset kami sa aming trials. During the time, as in, hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Renewed na ako noon. Gusto kong sisihin ng Diyos. Pero wala na sa bokabularyo kung sisihin ng Diyos. Ilang sabi ko lang noon, Thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, just give me the strength to bear these pains, these trials. Kasi during that time, wala na akong kaibigan, wala nang dadamay sa akin. Ang natira na lang si Emma, saka si Cristo. Sila na lang. At ang Panginoon, hindi ka na maiiwanan. Unti-unti, naayos na lahat. Naayos na lahat. Alam mo yung nabangon ka sa utang, paano mo sila babalikan para humingi ng tawad? Naisip mo, mumurahin ka. Sabi nung kaibigan ko sa renewal, lapitan mo lang. Pag minura ka, you are entitled to that. Wala kang magagawa. But, walang nakapagmumura pag nagsabi ka ng sorry. I tried it. True enough. Hindi siya nakapagsabi ng masakit. Hindi ko alam kung paano ko po babayaran. Ang alam ko lang po, humingi po ako ng sorry sa inyo sa ginawa ko kawalang yan sa inyo. That's something na really nate-treasure ko sa ano ko. That's why
Cebu is really my promised land. But I said to the Lord, in this promised land, kung wala ka, wala rin po akong magagawa. So please be with me always para makaahon kami sa lahat. Now, here, sabi nga nila, mukha kang hindi 64. No? Mukha kang pabalik ang imong edad. Pero wow, it is because of God. It is not because of me. It is because of people that God sent me para makapagpatuloy. Because life is too short. We'll never know kung sa susunod na episode nyo, makaguest pa ako. Because it's only in the palm of God. Sa palad lang ng Panginoon. And I rely on the palm of God. Sabi ko sa Panginoon, hanggat magagamit mo po ako, please, gamitin mo po ako. Pero kung di mo na ako magagamit, please, kalusin mo na ako. Malu, we prepared the VO for the Pentecost Sunday, and I think Inday is ready with it. Sure. Sige, let's show it. So, ano yung mga igala, ang kining Pentecost Sunday event nga paghimo ng mga adlaw 1 to 5 p.m. Take it away, Inday. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City. The first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8, You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024.
you have it, inyo itong nakita ang mga information, no, sa mga activities that you can expect and you can join in the coming days. As I said earlier, kung wala mo nakasabot sa inyong kinabuhi, o mo kabawat sa inyong buhaton, o mo lingaw. Amen. Sus na agad daghang offers for you. All you have to do is show up and then give it all up to God. Okay. As Brother Vic said, wala tayo padulngan. If you've hit bottom, there's no bottomer than bottom. It's bottom, that's it. The only next way is go up. But as Tatay Dodong keeps on saying in this show on Faith in Action, very important to pray and to confess, because kung you are not even confessing and kanang giving it all up, mura na siya payong that covers you, and the outpouring of blessings na ay mabara because wala man sa confess. Wala man ka mo tangop sa mga sacraments. Oo. So kana importante kaayo unya mura gamay na lang tag oras kanang madamalo. So kanang ato sad siguro pangayuan si Brother Vic sa iyahang message, no? Pinaiyak natin siya today. I didn't expect nga may emotional si Brother Vic. But I'm used to it. Here on Faith in Action, I don't even question them that much, and then out of their hearts, from the fullness of the heart, it just comes out. Yes. In the abundance of heart, the mouth speak. Thank you, Sir Malu. Thank you, Tita Malu, for this great opportunity. Unexpected. Hindi ko in-expect na mag-share ako. And I thank God for this opportunity. And I hope na ang bawat listener natin ay nakatandog, bisag ka ng gamay, no? Nakapaghatid ng magandang balita sa bawat isa. Isa lang po, ang mga bagay sa buhay po natin, kinanglan na ma-accept po natin. Kung di natin ma-accept, ang pangalawa, i-surrender po natin sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Brad Vic. And Malu, how lucky and blessed we are, no? Nga ni ata diri sa Archdiocese of Cebu, unya kita ang host sa daghanan kaayo nga mga local, national, and even international events. Yes, and that is happening, no? Nining musulod nga pipila lang kabuan. So I guess we really have to brace ourselves for all these blessings nga kanang gitunol yun, no? Kanang naang gihatag na diha. Gihungit na, igo na lang yung bunganga. Igo na lang ito, ginoon nga bunganga. Unya, here we are, no? Unya, amo ni gihatod ang mga pasiuna nga mga information, mga detalye, mga igala sa mga dagko nga mga events, o mga adlaw ang atong Pentecost Sunday sa IC3, Amen. 1 to 5 p.m. Very minimal nga donation ang gipangayo. Igo lang this pag atiman diha sa ato ang venue, mga kaigsuunan. And then June 8 and 9 Marian Council diha gihapon sa IC3. June 7, 8 and 9 Visayas Convention of the Schoenstatt Sisters of Mary. Ang venue sa Schoenstatt Spirituality in Lawaan 3, Talisay City, Cebu. Abot na ka duaw na baka dito, Day? Wala. Naka-outboot ra ko dito sa kanang naikuan, kanang Family Life Ministry events namo sa FLM sa Oasis. But dito sa, I don't know, wako katudoan ang dapita. But dito sa kanang... please find time. Yeah. to I visit, know, that's very right. close to your heart ba ya? O sa, doon lang magod nga akong puloyan ng diha. Anyway, let me know kung kano sa kamuato kay haron nga ang mga Schoenstatt sisters dito can greet you. Oh, grabe. And give you thanks. Grateful aning oportunidad nga ma-promote nato o how do I call it? Market the event karong 7, 8, and 9. We expect hundreds of delegates from all over the Visayas. Og nasa tingali mga walk-in from Mindanao. And then July 27 and 26, 27, 28. Yes. First is the Youth Congress, and the second is the Leadership Conference, yung 27 and 28 with our 2 international speakers from India and Australia, and also from Manila. Under the auspices of Caris Philippines. Caris Philippines. O ang host community, ang Couples for Christ. Couples for Christ. Yeah. I hope we could also tap the new leaders of government, no? Like SK federations, because we have just elected new set of youth leaders. Would be good to also include that kay para ma-part sa ilahang governance. Right. I heard nga ang rason nga nung wala makalugar si Father John Jonah Orat because murag daghanan kaayo nga mga SK members ang
gihatagan niya confession. So, Okay. there you are, no? Murag na ay mga promptings karon Yes. on the side of the youth, mga higala. So, October 4 to 6, 4 to 6. ang 4, 5, 6. katungto ang conference sa Caris International. Caris National Congress. That will be a first national Caris Congress to be held here also in Cebu at IEC. And the Apostolic Asian Apostolic Congress on Mercy, AACOM, will also Yeah. be held here in Cebu. October, Ayaw that's mo. also No, October. October labi also? ko kadaghan, Yeah. no, nga mga That's nga mga good. events, no. That's good kay para daghan sad kaanhian ato ang mga kaigsuonan oy. Amen. Amen. Di ba? And nindot po itong imuhang isgutan nga ganiha malu nga kita ra gyud tingali diri, no, sa Pilipinas nga who have seamlessly and effortlessly merged our culture and our faith. So that really makes us unique in the sense nga dili ingon ani ang uban nga mga Catholic countries. Amen. Tinuod man. Unya mag-greet sa day ko sa mga nagtan-aw na to ron sa ato ang live stream. Niingon si Miss Marvic Sandal, blessed morning everyone, and to Tito Brodvic, thank you so much for sharing your story and for the inspiration. It's already one. Thankful for your sharing. Thank you, Lord. But what about the others na wala pa ni message or just silent lang, di ba? So, Sir Benvenido Lagahi Jr. is watching live. Sir Edwito Miole, o taga Banilad ni, taga Tayong Banilad. Good morning, Faith in Action. Good morning din ha ninyo. Papa Edwin, og sa tibuok pamilya. And thank you very much for joining us today. Sa tanan natong mga nananaw karon. Madam, imuhang parting message. Malu, thank you for having us. Thank you Salamat also. Tatay Dodong nga gihatagan minimo nining talag saon kaayo nga kahigayunan. Ala ka balaka kay mo balik ni. Thank you, Pwede. Tay. Amen. Malu, super ka thank you. Thank you kaayo also, Madam. It is my honor and pleasure to be, it's not all media people Yeah. are given the opportunity to be sitting in a show with the Malu Guanzon. Yes, yes. She's been Malu Guanzon for as long as I could remember when I was still small. So Amen. I know she's very well respected in the industry, and one of Thank these you, Kaya days, Malu. I think she would make a good guest for Faith in Action, because the Malu that I've known before is that the Malu Guanzon Apalisat that I see now. She's very into political commentaries, and then now she's all about Schoenstatt and church and charismatic communities. And COL. Yeah. Amen, amen, So I amen. think that's one thing that people are also curious to know about. Amen. Well, for starters, Malu, kanang murag ni sa ngalan ana, murag ni divert ba no, ni digress ang akong career. Because I see that church affairs and church news are not reported or As even much as bad news. underreported. Yeah, no? as much as bad news. So, as much as bad news, as much as fake news. Yes, also. So, mauna nga, yeah, I think the prompting is there. no? Yeah. So then I guess we already have another guesting lined up this time for her. And Thank you are you, a gift, Kyle. Tita Malu, you are a gift sa church. Salamat Yeah, kayo. that's But true. first, we'll have Sis Faberino Oh. next Saturday. Sige, ato nang confirm i-check naman ang siya kuan daan. ni Tatay og ni Miss Annie. Thank you kaayo, Brother Vic, and Madam Malu, thank you so Thank much you, for Malu. being with us this morning. It is a great pleasure to hear a lot of very beautiful and inspiring experiences from the both of you today. So, sa nga ni Tatay Dodong Limchua, salamat kayo sa ato ang mga viewers sa Faith in Action nga mag-atang gyud kanunay sa itong programa, and of course magpasalamat mi sa inyong pagpakig-uban kanunay namo every Saturday, ma-replay man or ma-live naara gyud mo Amen. pirmi. Thank you kaayo. So salamat, and please have a blessed weekend natong tanan. God bless us all. Happy Pentecost. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words